Breaking news po tayo mga kababayan. Nako po, Mayor Magalong nagbitiw na po mga kababayan bilang Special Advisor sa Independent Commission for Infrastructure o ICI mga kababayan. Nako po, kasunod yan ng utos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. mga kababayan sa kanyang legal team na suriin ang pagiging bahagi ni Magalong di umano sa ICI kasabay ng kanyang pagiging alkalde ng Baguio. Naku po mga kababayan, ano kaya ang motibo? Bakit nagbitiw itong si Mayor Magalong mga kababayan, no? Naku po, ito pa naman sana yung inaasahan nating mga taong bayan na, di ba, isa sa magpapatunay mga kababayan na may kinalaman talaga sila Saldico at Romualdez Tamba mga kababayan. Di ba po? Naku, eto, panoorin natin ang kabuang balita na ito mga kababayan. Bago sa saksi, nagbitiw bilang Special Advisor sa Independent Commission for Infrastructure o ICI si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Kasunod po yan ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang legal team na suriin ang pagiging bahagi ni Magalong ng ICI kasabay ng kanyang pagiging alkalde ng Baguio. Ayaw daw kasi ng Pangulo na mapabayaan naman ni Magalong ang kanyang tungkulin bilang mayor ng Baguio City. Naku po, ito talagang si Pangulong BBM mga kababayan. Ayaw daw. Diba? Ayaw na mapabayaan. Naku po. At gusto rin daw ng palasyo na maiwasan ang conflict of interest sa gitna ng umano'y maanomalyang tennis court project sa Baguio. Naku po. May maanomalyang project itong si Magalong mga kababayan sa tennis court? Ano? Si Magalong pa yung may anomalya mga kababayan? Sa sulat ni Magalong sa Pangulo, sinabi niyang dahil sa mga pangyayaring nagbigay bahid na sa integridad ng ICI, maliwanag daw na hindi na kailangan ang kanyang serbisyo. Iginit din ni Magalong na kailanman ay hindi niya pinabayaan ang kanyang responsibilidad bilang alkalde. Yun mga kababayan, di ba? Ito talagang si Pangulong Bongbong Marcos Jr. mga kababayan, no? Di ba? Talagang, di ba? Kinik out nila si Magalong mga kababayan. Kaya itong si Mayor, nagbitiw na lang ng kusa mga kababayan dahil tila di niya na masikmura mga kababayan. Di ba po? Nako, nakakalungkot ito mga kababayan. Pero, positibo lang tayo mga kababayan dahil alam naman natin na kung paano gumulaw yung Panginoon mga kababayan para sa katotohanan. At eto pa po mga kababayan, Manong Ted Pailon may malutong na mensahe mga kababayan. Ukol dito kay Saldico. Kasi ayaw pang umuwi mga kababayan. Eto, pakinggan natin. Oo, na gusto niyong pauwiin si Saldico. Bakit wala pa tayo naririnig naggalaw para kanselahin ang passport nito? That's number one. Diba? Bakit wala pa kung gumagalaw? Yung Malacanang mga kababayan, di ba? Di ba? Wala mga kababayan, walang pake kay Saldico ata mga kababayan. Ito yung hinahanap ni Manong Ted mga kababayan. Di ba? Na yung gobyerno natin ay sana man lang, di ba? Seryoso sila na hanapin itong si Saldico mga kababayan. Di ba? Samantalang si Tatay Digong noon mga kababayan, di ba? Ano pang hinihintay natin? Ano pa? At may mga sinasabi po na naghahatid ng bilyong-bilyong cash. Saan? Wala bang paraan para mag-apply ng search warrant sa mga lugar na ito na magkaalaman? May mga vault ba dyan sa loob na yan? Wala Manong Ted dahil kakampi nila Manong Ted. Di ba mga kababayan? Kung Duterte pa yan mga kababayan, kasakampo ni Duterte, ay nako po. Huli ka boy, siyempre. Hindi, kasi due process kasi, ewan ko na lang po sa ibang mga bansa, kapag ganito po pinag-uusapan, agad-agad na pong inaalam doon sa loob ng bahay nila kung saan nila iniimbak ang pera nilang ninanakaw nila. Hindi po ba? Dito po sa atin, hindi. Due process pa rin. Sandali mga kapatid kasi ayaw natin ubusin itong ating oras sa pamamagitan po nitong ating pong mga pananaw sa mga isyong ito. Pero one thing is sure kahapon, okay? Itong si Roberto Bernardo, limited at selective ang memory nito. True FM.
Opo, limitado lang po ang kanyang memory. Selective lang po ang kanyang memory. Okay, kung bakit, mamaya pag-uusapan po natin tong isyong ito. But by the way, ang magandang balita ho pala, sabi sa atin sa Vince kahapon, yun daw pong kaap nagsabi na lahat daw po ng eroplano ni Zaldico ay wala pang na-de-register. Ibig sabihin, lahat daw po ay sa Pilipinas, RP pa ho ang mga tail number nito, kaya hindi po ito maaari pong maibenta sa 50 panig ng mundo. At samantala naman po mga kababayan, Representative Zaldico, nagsalita na nga po mga kababayan, no? At mukhang ipinapadala ata niya to sa kanyang sekretary mga kababayan or post sa kanyang Facebook. Di natin alam, nakita natin to sa Bumbu Radio Philippines mga kababayan. Anya, I hope that when I return to the Philippines, I would be afforded due process and that you would ensure the safety of my family and me. Naku po mga kababayan, siya pa yata yung, di ba, nanganganib daw po mga kababayan. Naku po mga kababayan, ha? Samantalang yung si ex pa rin mga kababayan, di ba? Di na niya kailangan ng proteksyon mga kababayan sa Senado. Di ba po? Samantalang itong si Zaldico mga kababayan, di ba? Gumagawa kayo ng korupsyon dyan mga kababayan, nagnakaw kayo sa kabanang bayan, tapos ngayon, di ba, matatakot kayo? Di ba po mga kababayan, nangangailangan kayo ng proteksyon? Nako po, di ba, ang dami yung pera na mga kababayan nila, di ba? Nako po, kung Salde, umuwi ka na. Hindi ka naman anohin ang mga kababayan nating Pilipino. Babatuhin ka lang ng kamatis. Di ba po mga kababayan, serious tayo. Itong si Zaldico mga kababayan ay dapat na talagang umuwi ito mga kababayan. Di ba po, ayon nga kanina kay Manong Ted. Di ba? Para magkaalaman na po mga kababayan. Di ba? Para ikanta na niya kung sino pa yung mastermind niya. Di ba? At samantala po mga kababayan, pakinggan natin itong napakagandang mensahe po ni Attorney Mike Operario mga kababayan. Ukol sa ginawa ni ex-marine Sir Orly Gutesa mga kababayan. Anya, binasag ni Orly Gutesa ang sarsuela sa Senado ukol sa flood control. Mga kababayan, eto, pakinggan natin. Ito po muli si Attorney Mike Operario. Yes, Ito makailang araw, sunod-sunod po ang mga pasabog dyan sa Senado. Una, yung biglang nagbigay ng testimonya si District Engineer Alcantara. At nagbanggit na siya ng mga pangalan. At sinabi niya yung mekanismo kung paano ginagawa yung pagdi-deliver ng mga pera. At isinangkot niya na nga dyan si Zaldico. Yun. Wala pa rin ang pangalan ni Romualdez. Kasunod niyan, lumabas naman si Yusek Bernardo. At nagsabi rin siya ng mga ilang personalidad, may mga senador na hindi na nakaupo sa kasalukuyan, pero binanggit niya ang pangalan ni Chis Escudero. At again, one name is missing. Actually, on his part, there are two names missing. May dalawang pangalan akong inaabangan kay Bernardo na hindi niya binanggit. Una, si Martin Romualdez. Yun. Ikalawa, si Secretary Bonoan. Naku po. Bakit ganito ang mga testimonya ng mga tao na to? It would appear as if tama ang suspicion ng ibang mga senador na binabago na talaga nila ang naratibo ng storya at inaalis sa pananagutan si former Speaker Romualdez at si Bongbong Marcos. Bakit si Bonoan ay former Secretary Bonoan ni minsan hindi nabanggit dito sa investigasyon na ito? Wala kahit si Vince Dizon na ngayon ay nakaupo na kasalukuyang DPWH Secretary, ang dami niyang binabanggit na katiwalian, ganito daw ang kulang, ganito, ganyan. Pero not once did he mention the name of Secretary Bonoan na magkakaroon ng pananagutan sa lahat ng mga pagkukulang na ito. Bakit? Pag binanggit mo ang pangalan ni Martin Romualdez at ni Secretary Bonoan, isang hakbang na lang, nasa pintuan ka na ng Malacanang. At ngayon, parang malinaw nga talaga, ang suspicion ng marami, itong kasalukuyang Senado sa ilalim ng pamumuno ni Tito Soto
At ang Blue Ribbon Committee, sa ilalim ng pamumuno naman ni Ping Lacson, is hell-bent in pushing this narrative. At yung huling paglabas ni Alcantara at saka ni Yusek Bernardo, mapapansin ninyo, pagkatapos sila magtestimonya, kinuha sila ng DOJ. And then comes Orly Duteza, the man of the hour. Yun. It's like a shot from left field. Ika nga, hindi ito nakita ng administrasyon ni Ping Lacson o ni Tito Soto na paparating na. And for the first time, finally, there is a witness na nagsasabi diretso na nakita nila o alam niya yung pagdadala ng pera sa bahay ni Romualdez. Isa pa nga sa lokasyon na yung malapit sa Malacanang sapagkat siya mismo ang nagdadala nito. This is based on his personal knowledge. Now, why is this damaging? Because now it changes the trajectory. Yung nagbago ang trajectory ng istorya ngayon. Na itinutulak ng Senado at ng House na si Zaldico lang ang may pananagutan dito. Ngayon, mayroong isang nagtestimonya, alam ito ni Speaker Romualdez. At pag nakarating ka kay Speaker Romualdez, isang hakbang na lang, nasa Malacanang ka na. That's why, right now, Malacanang, and yung mga spin doctors nila, nadinig ko na si Undersecretary Claire, dinidiscredit na yung testimonya nitong si Duteza, sapagkat daw peke daw yung kanyang pagkakanotaryo, at pag nagsinungaling ka daw sa maliit, malamang magsisinungaling ka din sa malaki. Ibig sabihin nito, ngayon pa lang nilulutang nila yung idea na hindi credible witness itong si Duteza. Yun yung sinasabi natin kanina, mga babayan, no? Na yung mga, di ba, kumukontra, ay grabe, mga babayan. Tila mga keyboard warrior ata yun, mga babayan. Ang dami na naman nila, mga babayan. Yun din yung napansin ni Atty. Labayan kanina, mga babayan. Di ba po? Sabay-sabay sila, mga babayan. Di ba? Nakahanap pa talaga sila ng paraan, mga babayan, lalong-lalo na yung pagnotaryo, mga babayan. Maliit na bagay lang naman yun, mga babayan, di ba po? Di ba? Pinapaliwanag na yan kanina ni Senator Marcoleta, mga babayan, ukol sa nangyaring notaryo na yun, mga babayan. Tapos ngayon, pinapalaki nila, mga babayan. Headlines pa sa mga mainstream media ata, mga babayan. Di ba? Di ba, mga babayan? Para lang malihis yung pangalan. Pangalan na sinasabi ni Senator Chis na bawal banggitin. Nangangalang Martin Romualdez, mga babayan. Yeah? Basic lang, mga babayan. May katotohanan ba ito? May epekto ba yung peke daw yung notaryo? Hindi pa nga natin alam kung totoo yan. Pero sinasabi daw ng notaryo na hindi siya yung nagnotaryo. Well, yung pagnonotaryo po, ang epekto lang yan ay ginagawa nitong public document ang isang private instrument. At wala pong epekto to masyado dun sa testimonya ni Duteza sapagkat yung kanya namang pong testimonya. Mismo abogado na yung nagsasalita, mga babayan, Di ba po? Nako. Ay kanyang sinumpaan sa harap mismo ng mga senador. And that is also the same as giving your testimony under oath, kapareho ng kapag ikaw ay nagpapanotaryo. Kung ano man ang issue tungkol doon sa notaryo publiko, that's a different matter na pwede nga nilang imbestigahan at tignan kung bakit mayroong lumabas na nagnotaryo ng kanyang dokumento. Pero malinaw sa lahat na itong si Duteza, alam niya yung kanyang sinasabi. Yung kanyang mga deklarasyon ay consistent at yung mga addresses that he has given can be easily validated. Pero makikita ninyo yung DOJ sa ilalim ni Secretary Remulla, nire-request din na itong si Duteza ay umapir daw sa kanila. Tama yan, mga babayan. Kaya kanina, mga babayan, hindi sumipot yung si Odessa, mga babayan. Yung ex-marine, mga babayan. Di ba? So which is siguro tamang-tama yung ginagawa niya, mga babayan, May nakatimbre ata na huwag kang pumunta doon. Baka mabriefing, mga babayan, Di ba baka mag-iba yung ihip ng hangin.
Alam naman natin yan, mga kababayan, di ba po? Naku po, buti na lang, di ba? At pero sinabi na ni Duterte ayaw niya magpa-under sa Witness Protection Program, which I think is a sound idea for him. Kasi sa tingin ko wala siyang tiwala sa Department of Justice. Nako. Bakit ka nga na magpapailalim sa DOJ under the Witness Protection Program? Kung wala kang tiwala sa ahensya nito sapagkat naniniwala ka na niluluto naman nila itong investigasyon. Mawawalan ba ng bisa ang testimonya ni Duterte kung hindi siya haharap sa DOJ? Hindi po. Ang kaso na ito, kung maifa-file man, doesn't necessarily have to emanate from the DOJ. Dahil pwede pong mag-assume ng jurisdiction dito ang ombudsman. Unfortunately, baka balang araw, magulat tayo, si Remulla na rin ang ombudsman. Pero right now, ang napansin ko lang dito, kung ito ay na-miss ninyo, itong pagtuturo ng ibang mga personality, yung mga senador, kagaya ni Chis Escudero, ni Jingoy Estrada, at saka ni Villanueva. Tatlong senador ito na itinuturo ay nasa minorya ngayon, o yung matatawag nating opposition sa Senado. And all of them most likely, kung magkakaroon ng impeachment complaint against Sara Duterte in 2026, will vote against the impeachment complaint again. At kung itong siyam na ito ay mananatili, walang bilang para i-impeach si Sara Duterte. Now, dito naglalaro ang ating mga isipan. Hindi Kuhang-kuha mo dyan, attorney, ha? Tama, mga kababayan, no? So, kung makakasuhan itong tatlong senador, mga kababayan, ay naku po, sure na yung impeachment ni BP Inday ay matutuloy, mga kababayan. Di lang matutuloy, di ba? Talagang may impeach si BP Inday, mga kababayan, dahil sa Senado, nangangailangan ng boto yan, mga kababayan, di ba po? Naku po, yung strategy nila, mga kababayan, ha? ko sinasabing walang pananagutan talaga itong tatlong senador na ito. Naku, Maaring naku, meron, maaring hindi. Pero aksidente ba na yung tatlong senador na ito na kumakampi ngayon dito sa panig ng mga Duterte ay ngayon ay tila nagiging target? O mayroon pang ibang plano tungkol dito? Kung magtagumpay ang plano laban sa kanila, it's like hitting two birds with one stone. Na i-divert mo yung attention doon sa flood control and at the same time, makaka-eliminate ka ng mga potential na kalaban mo against the impeachment of Sara Duterte again that they will try, most likely they will try in 2026. Ay anong epekto nito sa katotohanan ng hinahanap ng Senado? Well, sa totoo po ako personally, wala po talaga akong kumpiyansa na may mangyayaring positibo dito sa investigasyon ng Senado. Nasa kanila po ang majority. So whatever evidence you produce there, they can cast it aside. Ay kagaya po to si Ping Lacson, sinasabi na niya na kailangan ng thorough background investigation dito kay Duterte. He's a good policeman. You give it to him. Magaling na investigator si Ping Lacson. And if anyone can find anything dirty in your laundry, it is Ping Lacson. At pwede niyang hanapan ito, gawan na nila ng paraan para magkaroon ng negatibong impresyon dito sa testimonya ni Duterte. At sa tingin ko, huwag kayo magugulat kung sa mga susunod na hearing, ang mga impormasyon laban kay Duterte ay manggagaling mismo kay Ping Lacson. Pero tayong lahat, andito tayo, patuloy tayong tumutok, magpasalamat po tayong lahat kay Senator Marcoleta for bringing Duterte in this investigation. At nagkaroon po at least ng isang malinaw na link doon sa mga dapat na managot dito. Pero dapat pong ipanalangin natin si Duterte at ang kanyang mga kasama. At sana marami pa mga sumulpot, lumakas ang loob sa ginawa na ito ni Orly Duterte. Tayong lahat, patuloy tayong mag-participate, patuloy tayong mag-engage, patuloy tayong mag-aral sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. Nice one ka dyan po, attorney. Naku po, mga kababayan, no? So, talagang aabangan natin to mga kababayan at huwag tayong, di ba, magkampante mga kababayan dahil gumagalaw na sila eh. Di ba? Nabalitaan natin kanina mga kababayan na yung dalawang inuugnay ni Orly Gutesa mga kababayan na kasamahan niya na tinatawag na bagman, di umano, tagapag-deliver ng basura ay pinapabulaanan mga kababayan
na di raw nila ginagawa yan mga kababayan. Nako po. So aantabayan na natin yung balitang yan mga kababayan. Siguro bukas lalabas na yun mga kababayan, yung dalawang kasamahan ni Gutesa mga kababayan na tila bay na ano na nila mga kababayan, naunahan na nila